posibleng makauwi na ang tatay namin, si Tatay Digong. Bakit? May sinasabi yung judge na yung babae, patas daw sila. Kaya makaasa tayo mga kapatid na Tatay Digong makakabalik na sa ating bansang Pilipinas. Malangin lang tayo sa ating kung may kapal. Kasi Tatay Digong ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Voice of the people is voice of God. So therefore, gusto siya ng Diyos. So before Tandaan that, natin we lahat don't ng know anything about the presidente evidence, about the facts, ay or what kind of investigation is going on. pinagkaloob natin So, Panginoon Diyos. if you Ngunit think dapat that huwag kayo sinungaling. it is not enough, Lumis ka of na course sa it is the pangako mo. responsibility of the ICC, Yun na yung mga tao but you have to sisigawan. think about what Kung magsigawan mga you tao, can do. ibig sabihin, ayaw na rin siya ng Diyos. Kasi voice of the people, voice of God. Diba? Kay Tatay Digong, ang mga tao, siya pa rin ang sinisigaw. Duterte! Diba? Kaya, siya pa rin talaga the vice president sa bansang Pilipinas. Walang sino mang makaka-beat sa kanya. Dahil ang kanyang nagawa, build, 10 years passport, 10 years license, 10 years 3 months mo, free education, even though kay Bama Aquino yun, pero siya nagpatuloy. Di ba? Oil and Gas, Cebu, Alegria, Cordoba Link, MRT, LRT, Skyway. Siya talaga ang nakasunod sa blueprint ni Ferdinand Enrile Marcos. Bakit? Sinasabi kasi dyan, kung sino yung mabait na presidente, yun yung doon si God mamamahay sa kanya. So therefore, si Tatay Digong talaga inutos ng Ama. Magiging Marcos din ang datingan. Naging masama lang naman yung unang Marcos dahil kinipsip niya yung mga ginto. Pero may nagawa din siya build. Namimigay din siya ng abono. Hindi niya pinapayaan ng sambayang Pilipino. Magtatanim din siya ng palay. Pero itong presidente ito, si Junior daw, pero para sa akin, hindi naman talaga siya Junior eh. Kasi kailan bang ang mangga hindi mamunga ng santol? Ibig sabihin lang, malamang, totoo yung sabi nila, hindi siya totoong anak. May totoong anak dyan, pag-alagala lang. 5'11", height, medyo may affectionate heart. Meron siyang gesture of love to the Filipino people. Bangan yun, 2028, lalabas yan. 2028. Sir Bolyan. Siya yung hinanap din ni Tatay Digong. At siya yung sinasabi na totoong Marcos. Siya lang banggit na tandaan mo yun, si Tatay Digong na banggit yan. Hanapin natin ang totoong Marcos. Hanapin natin ang totoong Marcos, may puso. Yun. Bye-bye mga kapatid. God bless. Mga kanidis, like, share, subscribe. Ay, mga upload natin na video tungkol sa politics. At may like din natin. At kasi kalukuyang doon basta Tatay Digong, kailangan magdasal tayo
Manalangin tayo. O, kahit ano lang na binibintang-bintang kay Sara Duterte, sabi daw na resign Marcos, di alam nila na ang tao lang naman sabi mag-resign. Di ba? Kaya, shout out sa mga kandidates natin dyan. Hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel. Please click subscription. Then hit notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga live, ang mga upload. Yan, kagaya nito, mga upload na video. Yan. Makapanood kayo. Yun lang mga kapatid. Vote Street pa rin tayo. Vote Street. PDP. PDP lang ang malakas. Bye-bye mga kapatid. Ang Panginoon ay laging sumasay nyo. At laging siya magliliwanag ang inyong buhay. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Kung ikay isa sa akin, sabi niya mga kapatid, ako isa sa inyo. Pagbupungahin ko kayo. Ako ang puno, kayo ang sanga. Pag kayo'y lumali sa akin, kayo'y malalanta. Ay, huwag tayong umalis sa kanyang kadungan mga kapatid. Walang mahirap sa kanya. Bye-bye mga kapatid. God bless. See you in my next vlog. Salute sa mga kadidis. Sama kayong sulok ng mundo.